Yo, 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 welcome back sa #1 male podcast Southeast Asia at soon sa buong mundo. I'm to support podcast. Patagal lang, pahaba ng pahaba yung ano. Kami ang pangalawang brotherhood mo, wala kang brotherhood. May bago na bang ano, pre? May bago sined na ba sa'yo na growl? Parang isa pa lang nagsisend, no? May bago bang Meron nagsisend? nag-send. Pero di ba yung pinost nyo sa GC? Hindi ba? Kung bago pa. Hindi ko, napanood mo ba lahat? Kasi pinost ko na sa story ko, hindi mo ata nakita. Hindi ko nakita. 3 yung pinost ko sa story ko na nag-growl. Tapos yung isa, ang kulit ng dalawang nag-send eh. Ang kulit eh. Nagtatatawa lang dun na gano'n, kaya hindi ko pinost eh. Yung isa naman, sabi niya, ano yan? Go. Sabi naman nung isa, 8, puro growl na yung nag-send sa'yo eh. Ang ginawa niya, ginaya niya lang yung script mo. Ikaw, si Josh, ginaya yung script ni Josh. Pwede na sabihin yung may tanong. Oo, ganito. Sa totoo lang, baka ma-offend to. Kalalaki mong tawag ka ma-offend. Napaka-plain eh. Ang sinabi niya nandun siya sa CR. Yo, welcome sa #1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. Walang ka-impak eh. Hindi niya nilaliman yung boses niya. Alam, Wala. malalim din para ano. Parang nag-ano lang, parang estudyanteng nag-recite, gano'n ang dating. Okay. Nanonood yun, mga ano. Pero at least nag-send, no? Salamat sa suporta ninyo. No? Okay lang yan. Wala kayong mga masculine role model sa bahay ninyo, sa mga tropa ninyo. Well, welcome kayo rito mga pare. Sa mga girls naman nanonood dyan, welcome din. No? Para matutuwa yung ano, kung paano mag-maintain, no? Ang mga lalaki ninyo. Dito nyo maririnig yan. Wala kayong mapapala sa iba eh. Saan pa ba? Comment naman below kung saan kayo may mapapala pa. Dito lang yan, sa Anti-Support Podcast. So isa daw inaralan sa Army, puso ko nasa magsasaka, hari ako ng hip-hop underground. Pagupit kayo sa Slick and Dapper sa President Ave. Mag-boxing kayo dyan, magpapawis kayo sa Golden Boy Boxing Gym Club sa Jackalouville. And lagi kong sinasabi sa mga kabataan, ingatan nyo yung pera nyo palagi. Josh on point para sa lahat ng social media. Kung gusto mag-amoy bad boy na may class, pare, available mga perfumes natin sa TikTok Shop and also sa Shopee. Black Prism by sa daw, pare. Link nandyan sa description, pare. Madali lang, puntahan nyo na dyan, pre. No? So, kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Meron pa rin mga nagko-comment sa akin pag nagsabi ako na housewife, pili ka ng housewife. Humanap ka ng katulong. Baliw! Magrespetuhin nyo yung trabaho ng mga katulong. Hindi porke mag-housewife gagawin yung ganun. Hindi na nga okay na ginawa mong insulto yun, humanap ka ng katulong. Minimislead nyo pa yung tao sa kung ano ba yung purpose ng pagiging housewife. Di ba? Malaki kayong kaguluhan. Bigyan ng dangal ng mga katulong. Bugok yung mga ganyan. Oo. Pag gusto ng gawaing bahay, katulong ka agad ang hanap. Tamad ka lang. Sige nga, tanungin ka nga kita. Sino naglalaban ng panty mo? Sino naghugas ng plato mo? Ibang tao pa ba? Tangina mo, kadiri ka, ayup ka. Dapat panty nila sila naglalaba dapat nun, ha? Hindi dapat ibang tao yun. Speaking of panty, naalala ko lang kagabi, nag-live ako, diba? May si Miss Nicole yun, shoutout kay Nicole. Umakit siya kagabi, nag-run siya. Naghiwalay sila ng boyfriend niya kasi Nakita niya ng panty. ito muna. Oo. Kasama niya siya, boyfriend niya, kapatid ng boyfriend niyang lalaki, tapos girlfriend nun. Alright. So, 4 sila sa isang nirerentahan nilang bahay. Ngayon, itong boyfriend ni Nicole, nilalaban lahat ng damit. Pati yung damit nung babae, yung girlfriend ng kapatid niya. Mhm. Nilalaban. Pati brat panty, pare. Girlfriend niya at saka kapatid? Ganito si Nicole, boyfriend ni Nicole, kapatid naman nung boyfriend niya na lalaki. Oo. Parang bayaw niya. Okay. Tapos may girlfriend yon. Lahat yun nilalaban niya. Lahat yun nilalaban ng boyfriend ni Nicole. Pati yung brat panty nung babae na girlfriend ng kapatid niya. Nilalaban din nung lalaki. Ngayon sinabihan ni Nicole na wag mo nang laban yung kasi babae yan eh. Kumbaga parang nagsiselos ako, di ba? Kasi brat panty na yan eh. Tsaka dapat hindi. Hindi talaga, di ba? Oo. Sabi ko awkward nun eh. So yun,
nilalaban. Tapos minsan pagka hindi naman niya nilaban, nakasampay, di ba? Siya pa nagtutupi. Tang ina, burara yun. Red flag yun sa girlfriend nung ano. Utol mo, pare isipin mo, tayo mo lang, magkapatid tayo. Ako magtutupi ng damit ng girlfriend mo, parang tangina awkward nun. Tapos saka hindi maganda tignan yun. Hindi maganda. Tsaka 4 kayong may utak dun eh. Dapat 4 kayo magkasundo na, oy, wala nang dapat ibang humahawak ng panty nito. Oo. Di ba? Dapat hiwalay pa nga yun. Kung ako mag-decide doon sa bahay, kung ako maglalaba, ako nakatoka sa laba, okay. Dito lahat ng mga t-shirts ninyo. Oh, yung bra panty ninyo, hiwalay na basket. Kayo maglaba niyan. Solo flight. Hindi, Oo. kahit nga sabihin mong damit lang, hindi na dapat lalaban ng boyfriend mo yung damit ng babae ng kapatid niya eh. Kasi ang awkward nun. Pangit eh, Pangit di ba? talaga. Kahit tupain mo lang yung damit nun, hindi maganda yun. Hindi maganda yun. So, anong nangyari? Doon sila nakatira, lahat sila may trabaho. Ngayon, yung boyfriend niya, kinukumbinsi siya na magtrabaho ka kaya sa Maynila. Stayin ka dun. Nag-i-stayin daw siya. Pinipilit siya mag-stay. Hindi naman niya nahuling nagbembangan or what. Pero sometimes daw, yung babae, naka-sports bra lang. Sa loob ng bahay. So parang may something talaga eh. Tapos nagkakakiskisan pa daw ng balat. Parang medyo madikit daw sila parehas. Ay. Kaya hindi talaga okay ang ganyang setup. Ibre mo na sa loob ng bahay kasi, no? Dapat talaga dalawa lang kayo, eh, no? Dapat. Kung magsasama-sama man kayo, halimbawa sa kung ano mang isolated case na magkakasama kayo, dapat malaki yung bahay, No, sobrang laki. 'di ba? Para hindi nga awkward na Hindi ka magkakasama. nagkita-kita. Oo. Saka di mo, kahit naman magkasama kayo sa bahay at least, hindi mo gagalawin yung damit ng babae na hindi mo namang babae. Oo. Pangit nun. Pero dapat lalaki nagde-decide nun. Wala rin utak yung boyfriend nun. Wala rin. Parang lang din, robot lang din. Pero malaki chance nagbebembangan na yun. Kasi confident na yung babae mag-sports bra sa loob ng bahay. Usually, dapat nga mahiya eh. Di ba? Oo, dapat nakadamit ka. Bakit naka-sports bra ka lang? Diba? Pero Dapat- again, pinapayagan ng boyfriend kasi. Tanga yung boyfriend din eh. Pare-pares may trabaho eh. I think, Tungaks eh. may kuya niya kasi pre. Siyempre may tiwala siya pre. Hindi naman niya alam yun pre. Hindi mo kasi isipin sa kuya mo yun, di ba? So ang gulo. So iniwalayan niya. Hindi niya gusto yung nangyayari. Hindi maganda yung setup, no? Oo, ang gulo nun. Lagi siya nagsiselos. Lagi siya napapaisip. Kaya nga pag setup kasi sa bahay talaga dahil home 'yan, dalang bahay ay home. Yung vulnerabilities talaga nandyan eh. Hindi talaga siya. Kaya nga may nag-message din sa akin pre about dyan na ano daw ba masasabi natin sa ganyan. Gusto mag-live-in. Babae siya pre Babae siya. Baka nga siya nga to eh. Kasi halos pareho pero hindi niya in-specific eh. Gusto niyang, niyaya siya nung lalaki niya na mag-live-in. So sabi ko, okay. Ano problema? Kaso buong kamag-anak nandun sa sa bahay ng live-in nila. Live-in ba yun? O staycation with family? Pangit eh. Sabi ko, hindi na. Hindi okay. Kasi yun nga sabi ko, pagka home house, dapat peaceful nga eh. Hanggat maaari kayong dalawa lang eh. Paano pag halimbawa may scenario na pwede ka magkaroon ng ka-live-in, pero isa lang. Ano pipiliin mo? Bulag na babae o yung bingi? Siyempre pag bingi, pipi na rin O halimbawa magkakaroon ka ng option na ka-live-in, pero may kapansanan siya eh. Ganun yun lang. Pero maganda siya, sexy siya. Ka-live-in. Yan lang downside niya talaga. Bingi o bulag na babae? O sige, maging klaro muna tayo sa rules. O ano tong girl na to? Ano siya? Anong rating niya? Maganda siya. Para Okay. mga 7 siya, let's say. Talaga type mo rin. 7. Basta yung type ko. Type mo siya. Ang hindi Okay. lang talaga ang angkop is may kapansanan siya. Bulag na babae o bingi? Ano mas pipiliin yung option na ka-live-in? Yan. Ikaw muna. Bulag. Bakit? Maganda bulag. Bulag? Maganda siya pero bulag. Oh. Sige. Tapos Sige, bakit? may iPad siya, dalaw. Dito. Ito na, tangin na nagdadagdag na naman yung Pirata pala. iPad yan, yan. Pirata pala sa Somalia. Putang ina. Gago, pwede pa rin maging hot yun. Kahit May iPad. Oo. Gawa mo na lang siya ng costume, pre.
Sa bulag, bakit bulag? Anong bakit bulag? Nakikita kong advantage doon kasi nga mas magagaranti ko na fresh slate siya, inosente, ganon. Literal na hindi pa nakakita ng kamunduhan. Hindi nakakita ng kamunduhan, hindi gagawa ng kamunduhan. Pag nag-cheat ka, di niya makikita. Ay, gago, kawawa naman. Mag-cheat ka pa ba? Gago, ano yun matinding kasalanan yun. Hindi niya makikita yung hinart mong photo. Ina, chini-cheat. Nag-cheat ka pa Makachat sa mo. bulag. Puta yun. Nakaisip ako ng sangang topic dun. Na halimbawa nga, bulag yung kalivin mo. Kasi nga, dahil nga naiisip ko, ako na-i-imagine ko talaga ngayon, kung halimbawa bulag yung kalivin ko, swabe, wala akong nakikita masyadong Gago, conflict. alagaan mo yun, pre. Wala Parang dagdag alagain sa'yo yun, pre. Sus, ikukuha ko siya ng katulong na maganda. Maganda rin. Maganda rin. Okay lang Pipi, ginawa. yun naman, kikinuha niya yung pipi. Paano yung katulong nakuha mo? Pipi naman. Okay lang din. Basta magagawa niya pa rin naman yung mga tulong na kailangan ng bulag. Bingi nga eh. Paano mo utusan? Hindi na pwede. Di ba pag pipi ang tao, bingi din yun. So, Nakaka- bingi yung katulong nakuha mo. Paano mo utusan yung naalagaan Hindi yung na. bulag? Bakit ko yung kukuha in the first place? Pagsahin ka na! Parang, Parang, ang mas maganda nga no bulag, no? Una, Bulag? naisip ko bulag eh. Kasi pag pipi, okay, sige ako, pipi ako Kasi syempre, bulag ka eh. hindi, bulag na yung pili mo. Okay lang yan. Sige. Hindi pipi ako. Pipi ako, bakit? Number one reason kasi, pag pipi siya, at least, kahit papaano, ano ba? Ang hirap eh. Ako dun din ako sa pipi. Ako nasasagot. Kasi Oo, pag go. pipi, nagpa-function pa eh. Na mas maraming function na magagawa. Compare sa bulag. Tapos hindi siya alagain. Hindi. Bulag, marami na ako nakitang bulag na hindi alagain, pre. Nagtatrabaho Hindi, pa nga kasi- eh. Ay, sa Hindi, bagay. alam mo, Nagtatrabaho pa eh. Bagay. Oo, pero masahe lang. Pero nakakapaglakad yun, nakakapunta sa mga lugar-lugar pa rin yun. Effective yun, Pero pre. Yun may, 50-50, delikado pa rin yun eh. yung may stick sila na ganon, na ganon. Oo. Nananakawan sila eh. Pag mag-isa lang. Pero ako, hindi ko naman naanuhin yun. Kumbaga, hindi ko first choice na kumilos siya. Sa bahay lang siya. Bulag ka na nga eh. Pero kung halimbawa, paminsan-minsan, okay, sige, paminsan-minsan para... Pasal mo siya. Para maunat-unat naman yung ano mo. Naisip ko, mga muscle mo. parang saya nga rin pag bulag kasi lagi kang maglalaro ng lagi mo siyang lalaruin na, ano to, may papahawak ako sa'yo. Ano to? Burat! Di ba? Di ba? Hindi mo nakukulit. Kasi yung mga normal nating girlfriend or asawa, pagka papalaruin mo, may papahawak ako Dudulas sa'yo. ka doon pare. Normal na girlfriend. Hindi, ganun nga. Pag yung mga larong ganun, pipilitin mo pa eh. Parang, sige na, pumikit ka na, may papahawak ako sa'yo. Burat. May susubo ako sa'yo, pumikit ka na. Susubo. Ayoko nga, ano ba yan? Susubo. At least doon pwede, laruin mo kaagad, nakapikit na kaagad yun. Ganito ka, halimbawa nilaro mo. Hawakan mo to, ganyan. Tapos halimbawa, 80s nga talaga. Ay, grabe ka, titi mo yan eh. Ganun lang na. Naman, ang kulit talaga dito. Binawak yung titi niya sa akin. Fuck. Pero kasi pag bulag, ano bang pwedeng laro mo doon? Ay, hindi, magugulat siya. Pawak titi talaga wala naisip nyo sa bulag ha. Tangina nyo ha. Gago. Hindi kasi girlfriend mo na nga eh. Kakauliwik lang ha. Girlfriend mo na eh. Ano ba? Burat. Pag sa pipi, paano bang play ang gagawin namin? Pwede Siguro lahat eh. gugulatin. Hindi gugulatin mo siya. Gago ka bingi nga eh. Paano magugulat yun? Oo, mas magugulat siya kasi hindi ka maririnig. Automatically ninja ka sa kanya eh. Di ba? Hindi ka na magaganong-ganon, no? Normal na gugulatin mo siya. Tapos naubad ka. Lagi ba nagugulat ang bulag? Ay, ang pipi? Parang bira. Wala pa akong nakikitang pipi na nagugulat. Feeling ko mahirap talaga gulatin. Sa sobrang walang sound kasi parang di na sila worry na may lalabas bigla eh. Kasi wala Ganon. sila doon. Oh, hindi ko sila nakikita nagugulat, pre. Isa pa sa gusto ko dyan ako pipi talaga pipiliin ko na kung sakaling yun lang option, bulag o pipi na lang kasi mas marami pa siyang magagawa. Pag balutin ko siya ng parcel, magagawa niya eh. Sulat ko lang, balot ka ng parcel. Diba? Ang bulag, mahirapan magbalot eh. Nakakapagbalot pa rin yun, Pero pre. pare, ito pa, isa pang downside Functional na. pa rin ng mga bulag, pre. Ano yung si Daredevil? Hindi, Functional pa rin ng mga bulag talaga. sige kayo mag-away, magbibigay ako ng pros and cons na lang. Sige. Pero
Pero mas, aminin mo, mas maraming function magagawa ang pipi. Pero yung sinabi mo, pre, yung susulat mo pa yung kailangan niyang gawin, di ba? Nakaisip ako ng Pwede downside kami din sa pipi. Alam may mag-usap ng sign language, tuloy-tuloy, parang nag-uusap din yun. Nag-aaral ako. Yun Diyan nga. ako, no. Pero naisip ko, pre, parang medyo na-turn off tuloy ako sa pipi. Bakit? Dawi siya magsasalita. Ganun din eh. Uy, natawa sila, gago kayo, minus kayo. Tanga, cancel na Kasi, kayo. pero kasi nga hindi, ang usapan nga dito, ang girlfriend nga natin sila. Tanga, natawa kayo, na-cancel na kayo. Hindi. Kung girlfriend mo nga di ba? Parang siya, maingay din siguro. At least pag bulag, yung boses niya malumanay pa rin, di ba? Baby, tatawagin ka niya. Hindi siya magsasalita eh. Nandun siya sa kama or sa wheelchair. Baby, saan ka na? Nandito ka na ba? Oh, ha, nandito na ako. Pero pagka pipi, pre, paghahanapin ka niya, Pinipigilan mo. di ba? Pagka girlfriend mo siya. So, Pipe, alam mo sa trabaho may nakasama akong pipe. Doon sa Cebu, maraming pipe doon. okay. Tama ka naman, functional talaga. So, baka yung 50-50 itong ma-upload. Hindi gagi. Hindi, ano lang naman to. Ano nga to, kumbaga nagbibigay nga tayo ng respect sa kanila eh, na, di ba? Alam mo yung pipe na yon, ano yun, natitipuhan siya ng ilang mga, basta meron mga kukulit doon na kinukursunada siya. Umaano pa ka rin yun, may pagtanggi pa rin yun, may pagtaray pa rin yun. Ay, Eh. maganda siya. Pwede, oo. Tapos kinukursunada siya. Oo, okay yung katawan, okay yung kutis. Tapos, Kinukursunada siya. Tapos sumusupla-suplada rin na pag hindi niya type yung lalaki. Expression ng muka na ayaw niya. Oo. So, yun ang downside. eh, ganun yung tunog eh. Oo nga eh. Pero yun nga ang downside. May pagsuplada pa. Di ba? Oo. May reason na pumangit pa yung ugali. Tangin na bahala kayo. Magkakasalanan ako sa inyo. Gago kayo. Oo, yun nga. Dahil nga siguro nga, mag-agree ako na mas functional sila. Mas functional ang pipe kaysa sa bulag. Kaya ang downside nun, mayabang pa rin yun. Mayabang na ano pa rin yun. Kahit pipe na siya, Pwede siyang hindi pa rin humble. hindi pa Kasi rin. nakikita niya yung bagay-bagay, no? Oo. Nakikita niyang may nagkaagusto sa kanya. Yan. Di ba? Di ba? So, mas humble and ano talaga ang bulag para sa'yo? Bulag na babae. Bulag na babae. Magaling pa magmasahe tuwing gabi yun. Ay, panalo. Mamasahin ganun. Kasi alam mo, ang iniisip ko namang pwede mong ika-turn off lang sa bulag, pangit tignan yung mata nila eh. Di ba? Kaya may eye patch nga. Parang pangit tignan. Pero pag ini-imagine ko, kaya ko sikmurain. Kaya lalagyan nga natin na eye patch. Okay lang. Oh. Para sa akin, magmumukha lang siyang si Hinata, pre, yung bulag. Di ba si Hinata puti yung mata? Oo. May ano siya, may Gano'n lang siya. Biyakogan. biyakugan. Tama. Basta Eye patch nga, mo habang tinitira mo yung eye patch. kaya nga ini-imagine ko dapat maganda yung pagkakariband ng buhok. Parang Maganda yung pirata. Parang pirata ng Somalia. Lagyan mo na ng costume, pre. Like, kulang pa yung iPad. Lagyan mo na ng Captain Hook dito. Cosplay. Pag-costumein mo Gago na. kayo, patay kayo. Ina. Pwede pa nga yun kung Cancel na naman ng SP. kung syempre, ang goal naman payaman talaga. Pwede ata palitan yung mata nun eh. Artificial na, ano. Merong ganun eh, nilalagay. Parang mukhang may mata ka pa rin. Parang may parang Jolen. Sila ng Oo, Jolen. so pwede. Pwede pa rin talaga. Paano pag nag-dinner kayo ng family? Ay, no? Nalaglag sa soup yung Patay mali siya na lang. Bubuluhan ko na lang, uy, yung mata mo nandyan sa soup ah. Gag. Ano, dahan-dahan ka dun sa nalaglag sa bulalo yung ano. Tapos nakita. Asa pala yung dako kayo nalaglag sa bulalo. Tapos na-accidente na sip-sip mo, no? Sip-sip ng mama mo. Ano to? Ina. Sip-sip ng mama mo yung bulalo. wow, good. Ang ino yun. Pangit naman nun. Pero pagka, pwede rin, sa ano ng technology ngayon, pre, yung PP, pwede rin. Pwede ma-convert. Kasi, di ba, meron na nga ngayon,
auto-translator, di ba? Pagka nagsasalita ka, i-convert mo siya sa Japanese, yung salita mo magiging Hapon na. Tama. So, pwede yun. Kunyari, lalagay dito, translator. Yung niya, biglang mag-aano na lang. Magiging maayos na. Di ba? Diba? So, para sa akin, okay pa rin. Okay pa rin yung pipi, pre. Paano kaya sila mag-moan? Cancel ka na. Hirap naman dito. Cancel ka na talaga. Cancel na po. Gago, cancel talaga tong episode na to, pare. Bakit? Ewan ko kung ano ito, dark humor kasi to eh. Pero ang totoo nga, itong totoong inclusive. Wala akong nararamdamang masama dito sa pinag-uusapan natin. Eh. Dark Inclusive. humor. Itong inclusive, pare, ini-include nga natin sila. Hindi natin sila na-exclude. Para kung sakali man na merong okay na babae na darating sa buhay mo na may kapansanan na ganun, alam mo na, pinag-uusapan na natin eh. Yep. Shoutout sa mga may boyfriend and girlfriend dyan na may kapansanan yung girlfriend nila. Meron kaya? Ayun nga, Meron. comment down below nga mga pare, kung meron kayong ganun na may kapansanan, paano nyo na-handle? May na-meet ako dun sa Kogyo, sa Northville, 2 bingi. 2 bingi, 2 pipe. Magjowa? Magjowa sila. Bata pa sila, parang mga 23 na sila parehas. Functional ba rin, no? O para silang bingi, magka-classmate sila sa SPED ba yun? Parang ganun. 2 silang bingi, 2. Yung boyfriend niya, asar na asar kami pag nagbabasketball yun sa amin. Napakadaya ng putang inang yun. Napakadaya ng Pipi na siya, may daya pa rin. Si Pipe. Pipe tawag namin doon talaga eh. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Basta Pipe lang tawag. Laro tayo, pe. Pag putang ina, napakadaya talaga. Kasi hindi naman siya nagtatawag ng foul eh. Bigla na siya gagawin. Pag hindi na-shoot, Pag na-shoot, wala naman siya comment eh. Pag na-shoot, hindi niya na itutuloy yung sinabi niyang foul. Itong inang yan, sobrang daya talaga, putang ina. Kaya nga, dahil sa sinabi mong yan, lalong napagtibay yung iniisip ko kanina, na yung mga bulag at pipe, unplugged talaga yan. Hindi yan katulad ng herd. Hindi yan herd mentality. Kasi dahil nga nandun sila sa senaryo na kailangan nilang mag-work, kailangan ma-utilize nila, kailangan mag-work yung pagiging tao nila kahit may kulang sa kanila, definitely hindi sila manipulated ng media. Hindi ganoon ang pamantayan nila. Kailangan mo gumawa ng sarili mong pamantayan kasi yung kalagayan mo, unique yan, sa'yo lang yan eh. So, didiskarte talaga sila. Kaya yan, medyo marunong din mag-cheat, ganun. Yun ang disadvantage dahil nga operating na siya sa survivability niya. So, kahit mag-cheat na siya at ganun, yun yung mga posible na nilang gawin. Pero hindi mo nga problema sa kanila na kung nai-influensyahan ba yun ng feminine. Hindi lang ako sure Meron pa ba? Sa tingin ko, hindi. Tingin ko nga hindi eh. Kasi Dahil lalong malulungkot sila nun. Kasi nga, dahil nga may, disadvantage na sila in the first place. Kung mag-a-adapt pa sila ng something na ikaka-depress nila, kawawa naman sila. Tama. Kaya nga, marami rin akong naririnig na kwento dyan, yung mga, yung mga bulag. Sila pa yung optimistic eh. Optimistic sila, pre. Kasi Mas ang pangit positive. na eh. Pagka nag-negativity pa sila, wala ka nang makita. Kaya for sure ako, pag bulag yan, nag-i-imagine na yun, puro magaganda. Tama. Puro... actually, naniniwala... Most of them positive talaga. naniniwala ako na yan eh. Na mas rational yung mga yan. Kasi nga, mas nakafocus sila sa, basta kailangan may pagkain, kailangan may pera ka, nandun yung utak nila, hindi sa kung ano-anong drama talaga. Tama. Hindi magmi-make sense sa kanila yun eh. Di ba? May paglabong pa sila para sa mga LGBTQIA na yan, di ba? Kaya kung magiging partner mo man sila, mas okay. Actually, Tsaka dahil nga meron silang kapansanan, kaya nilang trumabaho ng sarili nila, hindi yun umaasa madalas. So, okay sila kasama. Ako nga, pre, kahit umasa yan sa akin, magiging smooth eh. Halimbawa, bulag, dahil bulag ang choice ko eh. So, talagang significant yung pag magko-communicate kami, ganito, babae yun eh. So, mas magiging clear eh, yung gusto kong mangyari. Ganito gagawin natin pag nagkakamusta kami. Talagang, kumbaga sa wifi signal, ang lakas ng signal nyo. Dahil siya, makikinig lang talaga siya. Di ba? Sabi ko nga, blank slate yan. Inosente, mahal ako. Smooth yun, pare. Talagang, kailangan lang din, wag akong tatanga-tanga na pag alam kong bulag nga yan, wag kong i-assume na kaya niyang gawin yun. Tatanggapin ko na maraming hindi yang kayang gawin. Tanggapin mo yung flaws. Oo, di ba? Merong niyan, pre, may nakita ko niya sikat sila na couple.
sikat na couple sa internet. Yung babae bulag. Mm. Hindi siya talaga black yung nakikita. Parang, ano daw, liwanag Blurred? na lang. Liwanag. Oh, pero ano na, tawag dito, disability na siya. Ang sweet pa rin nung bulag na babae, yung internet na in love sa kanya, parang sinasabi na nga doon sa boyfriend, pag niloko, pero in English pag niloko mo yan, yari ka sa amin. Kasi every time, alam niya yung uwi nung boyfriend niya. Ano ba yung magandang babae na bulag? Napaputi? Hindi naman siya masyadong maganda, but napapaganda dahil sweet siya gumalaw. Siguro nasa rating ko parang 6, ganyan. So, may itsura talaga. Dagdag mo pa na sweetness yung galaw niya. Kaya gumaganda siya sa mga tao. Ngayon, every time na umuwi yung boyfriend niya, nandun na siya sa pinto pa rin nakaabang. Tapos parang siguro naamoy niya na yung perfume or yung galaw. Tatawagin niya. Parang sabihin natin, Ching, you there? Tapos pagka medyo nagugulat pa rin siya kasi parang, here I am, ganyan. Nagugulat siya ng konti. Tapos hug niya, ganyan. Ang sweet gumalaw, pre. Kaya nung protektahan siya ng internet, pag niloko mo yan, yari ka sa akin, hanapin namin kung nasaan ka nakatira. So, and masasabi ko talaga yung mga ganun, pure yun. Pure na mahal yun. Di ba? Yun nga, talagang pure yung connection. Talagang hindi hahaluan ng mga bullshit yung yung mga bagay na pinag-uusapan nyo eh. Talagang rerekta kayo sa ano bang problema sa akin, ano bang problema sa'yo, pag-usapan natin, ayusin natin. Talagang makakapunta kayo sa ganung setup. Hindi yung kung ano-anong dinadagdag ng mga shit. Kaya nga kanina nung sinabi yung ganun, na bulag, sabi ko, pwede talaga eh. Naramdaman ko pwede. Aayaw ka lang talaga kung kung wala kang plano sa buhay mo eh. Kung ikaw yung tipo na gusto mo, yung babae ang major na mag-aambag sa ikagagaan ng buhay mo, hindi ka talaga kukuha ng ganun. Hindi ka papayag. Kahit pipi, kahit bulag. Hindi mo, hindi mo tatanggapin Hindi mo rin yun. ma-handle yun. Pero sa akin, basta cute yun, kakayahan. Gagawin ko na lahat para doon. Dapat nakariband palagi na maayos yung buhok niya. Alagang-alaga talaga. Alaga, yun. oh. So punta na tayo. Talaga? Tayo sa paborito lang portion, ang May Tanong, baby. Ito may liham dito. Gago talaga. Natatawa pare. Tangin sama mo. Cancel Josh. Masaya lang ako ngayon. The fuck? Galit ka sa PWD? Wag, tangin to. Nagkaroon ng movement daw laban sa... Mabait na mga yan. Mahal ko yung mga yan. Si Josh lang po galit sa inyo guys. Kayo maniwala dyan. Ito may liham dito pinadala. Japanese yung pangalan niya eh. Okay. So ito sabi niya, magandang araw mga boss. Dito ako nag-message para matago din identity. Identify pa nakalagay. Sinandigara. Para daw matago yung identify niya. Bobo talaga to. Nagpapatawa yan, pre. Nagpapatawa yan. Tang ina nyo. Ako, ito talaga pet peeve ko. Sabi ko sa inyo, pag bobo kayo mag-type eh. Sabi niya, magandang araw mga boss. Dito ako nag-message para may tago din identify ko. Identity! Nagloloko yan, pre. Medyo sensitive kasi itong share ko. May audits ako 5 to 8 years ago, as in walang pera. Nangungutang lang ng 1K to. Ngayon, mahigit milyon na kada araw kinikita. Nag-export ng product, kinakain galing dagat. Papunta sa iba't ibang bansa. Baka magtaka kayo, hindi specific kasi malalaman na to kapag nadaanan sa mga reels. Hahaha. Etong audits ko, may ka-live-in 5 to 7 years ago. Magandang babae, wife material din. Pero may nakilalang medyo may edad na manager sa bangko. Naging kabit niya. Hinanakan at doon binibigyan siya ng pera nito. Sinong nagkaanak? Sinong tito niya? Oo, Naanakan yung yung manager sa bangko na matanda. Hanggang mabili niya yung first car niya. Nagkaanak sila ng may edad na babae na ito. Kahit may anak siya sa kalib-in niya, by the way. Bukod dun sa dalawa, may anak din siya sa iba pang babae. Na iniwan niya rin bukod sa kalib-in niya na matanda at yung kalib-in niya dati. After 3 years, may nakilala ulit na babae. Nagtulungan sa negosyo, doon naging bolen, may anak na din sila ngayon nito. Single mom itong babae nung nakilala niya. Bukod dito, nung bolen na may nakilala, bukod dito ng bolen siya, may nakilala rin siyang Japanese model na 20s. Naanakan niya rin ito. Utang ina. So, hindi siya Muslim pero sabay-sabay niya yung mga babae. Namamanage naman niya yung 4 na babae. Reason, negosyo at work
ang ginagawa niya. Nag-work din pala ito sa agency na nanguhuli ng droga. Pero hindi regular. Asset din pala. Ay, putang ina, baka nang raransak to ng mga mayayaman na durugista kaya pumaldo to. Gago, may ganyang trabaho pre, yung nang go-opera kayo ng mga big time nagpapanggap na pulis yung iba. Okay. Tas raransakin nila yung bahay ng durugista na nakawin yung milyon. Pare, may ganitong operasyon. Talaga. Oo. Wala akong idea dyan. Kaya sabi niya, nagtatrabaho din siya sa panguhuli ng droga pero hindi irregular. Eh, hindi naman pulis eh. Sa hindi regular yung pag-transact nila. Okay. Tang ina no. Minsan naman may kakabit silang pulis. Tapos parang extra lang sila, extra multiplier lang sila na tao. Parang kunyari pulis din sila. Kasi minsan kasi operasyon, 5 lang ang pulis, 6. Kasi maubusan ng tao yung stasyon eh. So kukuha sila multiplier, 10, ganyan para pero hindi na mga pulis yun. Mga na lang yung multiplier. Mga technique eh, no? Oo, tas pag pinasok, syempre bahay ng durugista yun pare, wala naman na yung pera dun eh. Oo. Kumbaga, na lang yun, kahit transakin natin tong 5 milyon dito, walang magagawa yung mga durugista na yun. Paano magre-reklamo yun, money drug yun. So ito na, nanguhuli ng droga pero hindi regular. After neto, may nakilala ulit na babae sa work, 20s ulit. Kahit, Chickboy ah. kaya nga eh. Sagad sa chickboy ah. Kahit alam na may asawa siya, okay lang yun sa babae. Kahit ilang beses na nahuli, okay lang din yun sa kanya. After nun, may naging babae pa ulit na isang nursing student, 20s din. Alam din niya na may asawa si Tito. Kahit ng magulang ng nursing, okay lang din. Hanggang sa mahuli lahat-lahat, iniwan niya na pala yung matandang nagmamanager sa bangko. Nung nalaman ng babae, kasama siya sa negosyo, nag-away-away sila doon. Pero kahit ilang beses na nahuli o nalaman, ganyan, ilang araw binabalik-balikan pa rin siya ng ka-live-in niya. Mapera si tropa kasi. Nakikita akong mapera, maboka, kaya maraming connections eh. Totoo. Yung unang babae niya, tanggap pa rin na may ibang babae siya. Basta nagbibigay ng sustento. At sila pa din nung Japanese model. Masasabi ko sobrang tuso pala ng audits ko. Isipin mo nang hihingi siya ng pera doon sa asawa niya pambili ng materyales sa paayos ng bahay pero tinutubuan niya pa ito. Bukod sa share ng pera nila, nabanggit niya din na meron siyang ipon na 30 million sa kakakupit lang sa babae. Ang sama, 'di ba? And meron din pala siya naging kabit na may asawa din na American Air Force. Pero yung babae, siya pa ang binibigyan ng pera nito. Payag din nakabit yung babae. Malupit eh. Idol nga eh. Pero ang pangit lang doon, kahit milyonaryo na, sobra, hindi natutulungan yung mga kapatid niya or naaalalayan. Teka, sandali lang. Hindi nagme-make sense sa akin yun na may ganong amount ka na ng pera pero buraot ka pa rin. Parang hindi totoo sa akin. Hindi ko ang hirap nun, pre, may milyones ka. Dapat nga yung pride mo, tataas mo na nun eh. Alam mo nang capable ka eh. Most mayaman pre, kuripot. Pero mambuburaot ka pa. O, lalo pa kung galing ka sa hirap. Kasi alam mo na definitely alam mo na kahit anong harapin mo ay masosurvive mo na. Ako nga kaya hindi ako takot sa paggastos ng pera. Kasi nga dahil naranasan ko yung hirap, alam ko na yung formula eh. Para hindi ka mamatay kahit nandun ka sa lagay na yun eh. So dahil ang luwag ngayon ng margin mo, from mahirap to mayaman, ang luwag ng margin. So mas madaling maging mabait, 'di ba? Mas madaling sumuporta pag nangangailangan. Kaya doon narinig ko yun, ang hirap mag-make sense sa akin nun. Kaya malamang nga totoo nga, puro illegalista nga yan. Kaya yung pera, O kaya kahit ang dami mo ng pera, nang wawalang ya pa rin siya. Kasi alam niya, hindi rin stable yung niya. Yun ang motivation. Yun lang yung matatanggap ko motivation. Alam niyang di stable, kaya talagang iniipon niya lahat. Yun lang boss, share ko lang. Gusto ko marinig take nyo dito and mga life lesson makukuha dito. Masasabi ko na yumaman talaga sa pagiging tuso. Pahimay-himay ng mga tapon na ugali at sa mga pwedeng gayahin. Salamat mga boss. Kasi ito pa ulit sabihin ko. Actually, yung mga mayayaman, kuripot naman sila
in a sense na pinoprotektahan nila yung asset nila eh. Pero, mayayaman, itapat mo nga sa mahirap yan, magmumukhang galante pa rin yan eh. Kasi dahil nga alam ng mayaman yung luwag niya nga, so yung halimbawa, yung magpa-gin ka dyan sa, wala lang sa'yo yun eh. Pero ang nagiging perspective ng tao, uy, ang galante na bibig. Kaya niyang gawin ng paulit-ulit yun eh. Kuripot sila pag halimbawa, Malay mo naman galante siya. Sadyang tinatanggap lang niya yung money. May free money. Sa bagay, kasi sa kwento yung ganun. So, mali yung perspective nung sumulat. Yun nga eh. Kaya sa akin, hindi nagme-make sense nga eh. Baka mali lang siya ng... Perspective niya kasi yun eh. Ang inaano niya, Oo. hindi daw tinutulungan yung mga kapatid na na ganyan. Putang ina nyo, kinita ko to eh. Bakit ko, obligasyon ko ba kayo? Tang ina nyo, hindi nyo ginalingan sa life eh. Actually, common na setup naman talaga yun. Hindi naman talaga ganun na mag-uutol. Di ba? Tingnan mo mga Pilipino. Hindi naman talaga ganun na mag-uutol. Tatanggap ka lang ng pera sa akin. Actually, sa bahay nga lang na pagkukwentuhan yan sa mga kapatid nila pag napag-uusapan. Bobo yun. Talagang ayaw magbigayan ng pera, Ba't gagi. kasi hindi mo nilupitan? Nilupitan ko din. O, Di di ba? pares tayo nasa taas, di tayo buraot parehas. Totoo. Ang problema kasi dito sa mga pamilyang Pilipino, lulupitan ng isa sa family ninyo, tas yung the rest ng mga kapatid, painom-inom Hingi na lang. hingi. Buraot na lang. Maniniwala pa ako kung may tumutulong sa kanyang kapatid niya tapos hindi niya pa rin binibigyan. Magbe-make sense sa akin na madamo talaga. Pero kung wala namang tinutulong sa kanya, bakit? Oo nga. Ngayon nagkakaproblema, lalapitan nyo. Gago eh. Tas ito yung sumulat, nagtatampo siya kasi hindi tinutulungan yung mga kapatid. Diba? Putang ina nyo, ang pinakatulong na mabibigay ko sa inyo, tropahin nyo ako. Yan. Tanungin nyo kung paano ko to ginawa. Ba't hindi nyo ginaganon? Ang gusto nyo lang kasi hingian nyo lang pag namomroblema na kayo. Hindi pwede ganun ah. Tapos pag tinanggihan kayo, masama yun sa inyo. Kasi nga may 30 million. Alam nyo may perang ganon. Gusto nyo sa kamkaming yun kasi. Gusto nyo tumapyas ng 500 kayo lang naman. 30 million naman yun eh. Hindi naman mauubos yun. Bigyan mo na kayo 500 lang. Oo. Kayo ang tunay na salot dito sa bansang to. Yung mga ganyang katulad, yung buraot. Kaya, ito, So, sige. nag-make sense nga tuloy na mali nga yung perspective niya kasi sa kwento niya, ang buraot is siya, yung tito. Masama. Masama. Pero Ikaw talaga. sila pala ang nambuburaot. Kayo. ng kapatid. Kasi mga pulubi kayo. Kasi nga, kasama siya dun eh. Kasi di ba tito niya to? Tito niya. O, yung sinasabi niyang di mo lang matulungan yung mga kapatid, mama niya yun eh. Papa niya yun eh. Parents niya. Siya yun. Gusto niya maambunan sila ng pera. Mukha kayong pera. Ito, Hindi tinan mo. ganun ang buhay. Buraot kayo. Dahil tayo dito, mga layon tayo dito, di ba? Mga layon tayo. Magsumbong ka sa akin, tapos yung pinapakita mong quality ay masyadong, ano ba yung mababang prey ng layon? Sheep? Sheep? Talaga isusuka ka talaga dito. Tangina, nanghihingi ka ng payo sa layon para maging layon ka rin eh. Masyadong sheep yung pinapakita mong karakter. Tatadyakan ka palayo. Kasi ang gusto kong sabihin dyan, ito pa rin nagawa ko na talaga sa ko to. Totoong buhay to, pre. Yung, para sa akin, madali lang yun. Madaling formula lang yun na gusto mong makakuha ng suporta sa kamag-anak mo. Nagawa ko yan. Expert Expert ako dyan. Financially, malaking bagay yung, yung magaling ka mag-socialize. Yung marunong ka mag-socialize. Social skills talaga. Ngayon, dahil in-expose mo yung sarili mo, meron kayong gusto makuha sa tito nyo na maraming pera pero hindi mo makuha, di malinaw sa akin, failure ka sa bagay na yan. Kasi nga sa akin, pag magkamag-anak kayo, magkadugo kayo, meron ng given na connection yan. Meron ng given, meron na kayong tie. Kumbaga, advantage na. may advantage na kaya pag anong nangyari niya, pag wala kayong connection, mas mapupunta ako sa unang kalagayan which is, merong isang side na nag-fail. Either ikaw, nag-fail ka kaya ang pangit ng relationship nyo o siya. Kaya nawalan ng connection. Pero, ang sinasabi ko, dahil pagkapanganak mo yan, kadugo mo yan, meron na kagad connection yan. So, kung hindi ka naman nag-fail, kung maintained yung connection mo dun sa tito mo,
Makakakuha at makakuha ka ng pera dyan. May mga pamangkin nga ako. So yun, ang babata pa nga nun. Ngayon, lumalaki na. Ilang taon na lang, binata na rin yun. Basta sabi ko Ang na gusto nga kasi nila, hihingi lang sila ng pera. Di ba nga? Tapos pag tinanggihan sila, madamot ka tito, may 30 million ka eh. Ano ba naman yung 200k tito? Tulungan mo kami tito. Tang-ina nyo. Mga buraot. Nakaka-relate ako kasi ako pre nagsisikap ako eh. Tapos ako yung masama pag hindi nakapagbigay, tang-ina nyo mga buraot. Di ba? Kasi ang perspective nitong batang to na nagsulat, yung family niya gusto ambunan ng hindi pinaghihirapan. Hindi porkit magkadugo tayo, may karapatan ka na sa pera ko ah. Hindi ganun yun. Pinagsikapan ko to eh. Ganito dapat mag-isip ng mga kapatid, ha? Hindi ba mas masarap mag-invest sa'yo kung gumagalaw ka? Ito. Nakikita ng utol mo na may pizzahan ka, may fishballan ka dyan na dumadami na yung cart mo. Tapos kapatid mo, mayaman. Parang tol, may possibilities ako nakikita pag nag-expand pa ako na itong karinderya ko, mas malaki kikitain natin. Tol, pwede kang lumapag. Tapos may share ka. Diba, kakain dun yung kapatid mo, nakikita nyo, nga, tinatao nga, pare. Putya, pwede, gawa na natin ang next branch. Sige, ako magpa-franchise sa'yo. Oo. Di ba baka yung 30 million ng tito mo, baka let's say 5 million, ilapag pa sa mukha mo pag nakikita niya may dead end kasi yung pera sa inyo. Dead end. Oh, wala. Pag binigay ni tito mo yung 1M sa inyo, dead end. Uubusin nyo lang kasi nga bobo kayo. Ilulustay nyo lang sa mga kung saang bagay na wala kayong kapararaka, wala kayong kaalam-alam. Tanga kayo eh. Kaya tignan mo, nag-make sense nga tuloy pre na tignan mo ang ginawa nila nung side nila, nung mga kapatid. Alam nila lahat ng naging relasyon nung lalaki, nung tito na mayaman. Gusto siraan, no? Oo, di ba? Tinry nyo siraan sa akin, ang hindi nyo namalayan, kayo yung bobo dito, yung sender. Saka bakit alam mo yung lahat ng baho at buhay ng tito mo? Ba't doon ka nakafocus Doon instead sila sa buhay mo? nakafocus. Oo. Very cheap nga yung qualities eh. Di ba? Basa natin eh. Tangina nagsumbong ka sa mga leon. Tangina shit. Ship yung mo eh. Attitude mo eh. Di ba? Tapos sabi niya pa, ang sama, di ba? Kasi ang daming inanakan. Putang ina, problema niya yun. Oo. Kaya naman niya eh. May 30 million siya eh. Oo. Walang problema yun. At saka, Ang problemahin mo yung buhay ninyong, Said. tsaka, kita naman, yun na nga yung evidence eh. Ang daming babaeng lumalapit dun sa tito mo. Hindi naman niya pinilit yun. Hindi Oo. naman niya tinutukan na pwedeng kasuhan yun eh. Hindi. Magaling yung tito mo na makipag-socialize na obvious na hindi nyo ginagawa. So, socialize lang sila paghihingi. Di ba napakamali nun? So, yun, malino na magaling sa mag-socialize, magaling siya dumiskarte. Di ba? Kasi nga, sabi nga, may ginagawang mga underground shit. So, working yung ginagawa niya eh. Correct. Di ba? Yung sinasabi mong pambababae niya, kung kami titingin, parang ka-level nga namin yung tito mo. Di ba? Tapos si chicks, yeah. Magaling siya dumiskarte. Hindi naman niya, wala naman nagsumbong sa inyo na pinabayaan yung babae. Di ba? Bakit kasi gusto nyo kunin yung pera niya? Ba't kasi gusto nyo tumapyas ng pera niya? Yun eh. Tangina kasi hindi nyo ginagalingan sa buhay eh. Ganito mo gawin mo. Mag-offer ka na pagdadrive mo siya, linisin mo yung kotse. Yun. Ngayon kung wala ka niya makakakayanan na yan, magwalis ka sa bahay nila, maghugas ka ng pinggan, mag-garden ka. Puta, pag silbihan mo na, nandiyan na yung mayaman sa harap mo, yung mentor eh. Opportunity, no? Oo. Opportunity yan. Tapos baka isip ka ng business shit na small business, pakita mo nagsusumikap ka, pakita mong lumalago yung maliit na idea mo. Mag-i-invest yung tito mo. Plus nakuha mo pa yung trust, pinagsilbihan mo eh, nag-serve ka eh, huwag kang mahiya. Kasi nagsisilbi ka rin naman sa ibang tao eh. Talaga. Yan pa, kadugo mo. Ako Oo. na dun nga eh. Ako ipagdadrive ko talaga yun, di ako mahiya. Baka ipagluto ko pa yun eh, kung ako yun ang Said, yun ang mayaman, di ako mahiya. Kasi nga naman, aalilaing ka rin naman ng ibang tao, mas nakakahiya pa. Mumura-murahin ka pa. Di ba? At least yan tito niya pa. Ito So, nga walang mali sa problema. Pilipino, bro. Gusto nila magpaalila sa hindi nila kilala. Tapos ang taas ng pride nila magpaalila sa kamag-anak nilang mayaman. Kung tutusin, yun nga mas okay eh. Totoo. Ang pride nila doon. Ba't umutusan? Ang pride nila doon. Pero sa amo nila, okay lang sa kanilang tapak-tapakan sila. So mali yung perspective mo pare kasi nga instead of nakita mo yung sinabi nila. Nakakita sila ng mayaman na kamag-anak, anong gagawin natin? Sip-sip. Isip-sip tayo. Serve. Let's say serve. Serve. Sip-sip, serve. Yeah.
Pero ang naging perspective nila, mali. Kaya mahirap sila. Naging perspective nila, Entitled. pagchismisan. Pagchismisan. At Correct. entitled. Nakita nyo, yung dalawang bagay na yan ang isang reason ko bakit maraming mahihirap pa rin hanggang ngayon. Kasi mas gusto ninyong pagchismisan, mas gusto ninyong siraan kaysa sa tanungin na lang paano nila nagawa yan. Yun. Di ba? Marami. For example, maraming content creator na magsasabi, business ka or binibigyan sila ng diskarte. Sasabihin nila, imbis na, talaga, try ko nga. Sasabihin nila, sus, kaya ka lang naman naging ganyan kasi meron kang ganyan. Di ba? Upal. May evidence na pero mas pinili nilang pangit na perspective. Yan. Kaya magandang message yun, no? Ang ganda nun. Kasi nga, naisip ko na magandang lesson to sa mga nanonood sa atin na pag napapadalas na yung pagduda mo sa mga taong successful, tignan mo yung sarili mo. Mamaya, hindi naman maganda yung estado mo sa buhay. Anong karapatan mo para magduda dun sa mga successful? Why natanungin mo pag magkano tuloy? Kung paano yun? Right? Tama yun eh. Napakagagong napakagagong ugali yun. Yung sagot mo yung sagot, nasa harap mo na eh. Na ikaw, hirap ka sa buhay, siya, umabante. Common sense eh. Common sense. Hindi, humingi ka ng tip sa kanya paano yun. Pero ang unang gagawin, bigyan mo ako. Successful ka na, dapat bigyan mo ako. Gago, mandamay ka pa. Gusto mo pa isama sa kalagayan. Nabibisit ako, no? Napaka-negative na ugali talaga nung nagganon. Kaya, lalo ba pag pinag-usapang family, support lang talaga eh. Support. Tsaka actually, wala namang mali kung initially, bias ka talaga dun, kapamilya mo. Bias ka, kakampi ka kaagad. Kampe. Ganun yun. Until, hindi mo naman dapat awayin yung kamag-anak mo. Puwera na lang kung talagang malinaw na kriminal na yan. Pero kung hanggat hindi naman ganun, ang pinaka-base nyo, dahil kadugo mo nga yan, kakampi yan. So, ano nga gagawin mo pag kakampi? Susuportahan mo nga, tutulungan mo kung anong tingin mo kailangan niya. Anything, talagang mata mo nakalagay dun sa ano bang may aambag ko para sa pag-abante nito. Yun ang una, Hindi yun ang una. Puta, maraming pera to eh. Dapat binibigyan na ako nito eh. Ganun yung message niya sa nakikita ko. Diba? May 30 million siya pero hindi niya matulungan yung mga kapatid niya. Ay, mga kapatid na tinutukoy, mama, papa niya yun eh. No. Either doon, Di ba ka? Kaya, family niya. kaya sabi ko kanina nung kinat ko, parang hindi nag-make sense yun ah. Kasi nga, ang negative nung tono niya eh. Bobo ka lang talaga. Buraw talaga sila. Buraot. Gusto nilang makatanggap ng blessing sa hindi naman nila pinaghirapan. Kahit kuya mo pa yan, kahit kapatid mo pa yan, iba larangan yan. Kahit mas sikat sa'yo, halimbawa, o mas mayaman sa'yo, halimbawa, artista, halimbawa, hindi pwedeng kadugo mo, sasabit na tayo, gumawa ka ng sarili mong line. Ito may naalala ako, pre, kwento na mag-utol na yan. So for the longest time, yung mag-utol ay mahirap sila. Mahirap sa buhay. Tapos eventually, si Utol A na mas bata, Utol A, dalawa, sige. Si Utol A yung mas bata, Utol B, siya yung mas matanda. Siyempre. Bakit siyempre? Kasi B. Hindi, kasi mas bata yung isa, mas matanda yung isa. Siyempre, matik. Oo nga, no? Hindi, parang nilinaw ko lang. Pero, teka lang. For the longest time, mahirap sila. Ngayon, unti-unti nang nagwo-work yung plano ni Utol A. Ito si Utol A, yung bata. Oo, ulit tayo. Basta A, bata, B, matanda. Pero in the process, isipin mo nga mahirap yun Tapos until nag-work pa lang, hindi pa successful, nag-work. Kinikailangan niya yung tulong ni B, ni Utol B. Ngayon, tumatanggi si Utol B na, hindi, busy ako kailangan ko rin kumita para sa sarili kong buhay. Tinanggap ni A. Okay, tinanggap ni A. So, salamuha ng salamuha, maghahanap ng mga taong makakatulong sa kanya. So, umabot sa point na, stranger pa ang tumulong sa kanya. Stranger ang nakuha niya. Sinweldohan niya ng okay. Sinusweldohan niya ng okay. Ngayon, umaabante na. Ngayon, lumapit si B. Okay na yung business mo. Baka
Utol mo naman ako yung binibigay mong posisyon dyan sa ano na yan, sa akin na lang yan. Common sense, gago, hindi pwede sa'yo yun. Kung tutusin nga kahit utol ka niya, hindi ka nga talaga deserving eh. Hindi ka deserving kasi nung nagsa-start pa nga lang siya, hindi ka nagbigay ng tiwala eh. Di ba? Yun. What Hindi more mo pa nga- kaya na successful na siya? Tsaka ito lagyan pa natin ng variable, pre. So, nangutang si Utol A para mapasahod niya nga yung kinuha niyang employed. In the process, yung in-employ niya, nag-training yun, nakita niya yung mga senaryo, natuto, naging expert siya dun sa field na yun. So, dito sa senaryo, talagang kahit kapatid kita, putang ina, hindi to para sa'yo. Wala kang alam, bobo ka eh. Para sa ibang tao talaga yun. Ngayon yung ugali na, tong ina, utol mo naman ako eh. Di aralin mo. Oh, ngayon utol kita, gusto mo to. Eh di magsimula ka sa pinakababa. Yan, tama. 'Di ba? Totoong halimbawa 'yan, pre. Kaya nga, Tama yan. Yung tatalon ka kagad na CEO ka rin dahil utol kita. ngayon isa pa ulit The fuck? Ito ang mangyayari doon Ito nga sinasabi ko eh. Dahil utol mo 'yan, ang mindset, ang utak, suporta anong iaambag ko para dito sa business niya. Ngayon, pag tumalon ka dun sa posisyon, hinila mo pababa yung business niya. Dahil bobo ka, pag binigay sa'yo yung role na yan, ilalagay mo sa alanganin yung business. No. Hindi alam eh. Oh, wala kang alam dyan eh. Bobo ka talaga eh. So, ito yan dahil ang sinabi, suporta, anything na makakaambag. That includes kahit maging janitor ka, kahit maging dishwasher ka doon. Oo. Ambag eh. Oo. Ang point ay Totoo yun. ambag. Hindi Hindi yung entitlement kasi yun na kapatid ako, dapat sa akin yung CEO ka rin, di ba? Sabi Gago, wala kang alam eh. Tangina gusto mo maging CEO na wala kang alam, 'di ba? Kaya mahirap yan ang mahirap eh. Hindi nila alam yung process eh. Kaya tumatalon agad sila dun sa part na Because blood, ganun. oo. Sa akin nga kasing timbang nun. Sige, dahil nga kadugo. So dahil kadugo kita, dapat yung paghihirap ko nung inuumpisahan ko to, dapat kasama ka dun, pukiningin na ka. Ganito yung benefit ng kadugo niyan. Since kapatid kita, may access ka sa akin na pwede kitang turuan. Yun yung hindi nyo nagigets. Hindi may access ka sa pera ko. Hindi ganun yun. Huwag kayong bobo. Kayong mga kapatid na inggitero dyan, o mga kamag-anak na inggitero sa mga pamilya ninyo na nagkakapera, huwag kayong ganun mag-isip ka bobo. Ang access mo dun sa relatives mo, pwede kang dumirekta magpaturo na hindi access ng ibang tao. Pwede kang i-entertain. Paano to? Paano yan? Hindi yung pera agad gusto mo reward agad. Wala ka namang inambag, no? So, Yun. kayo, kung Mismo yun. So yun. Tangina, maayos kayo pare. Para di ba para umunlad ng Pilipinas pare. Magtanong sa may alam, wag siraan, wag basta hingi lang, no? Magtanong at alamin. So yun lang mga pare, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos, Antisupot Podcast. Babalik kami. 3 PM, BPM game. Shoutout sa mga member. Walang pake. Payat ako ngunit yung pulsa malaki. Shoutout to my boy J.O.P. At si Ego parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang antipolo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga tiko kalipel.